Gabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM! Pagkawag mo sabihing radyo! Sabihin mo! Isang magandang umaga pa rin po sa inyong lahat, mga pangga. Ayan. Anong Sobrang lapit ko naman, B. Sandali. Marami nagchichika kanina, Mare. Oh. Habang naka-Erica tayo kaninang first gap natin. Oh. Sabi nila, ginaya ko daw yung kay Heart. Na ano? Kasi balita ko, si Heart din na Ayan, nag-paint. oo nga, ang taray. Pero accidentally, hindi po. Hindi to painted. Oo. Pointed. Yung Escaparelli niyang suot, si Heart ang may gawa. Sabi niya nag-paint daw siya. Pero sa Escaparelli kasi ang gawaan niya eh. Hindi ko alam kung paano niya ginawa na nag-paint siya. Correct me if I'm wrong, nasabi niya yung kila team eh. Ay, talaga? Oo. Oh. So may mga park doon na pinintahan niya. Oh. Kasi 'di ba during the pandemic pinagkakakitaan din niya 'yon. Correct. Nagpipaint siya Magpinta sa mga ng mga bags niya, 'di ba? Yung mga talaga. Mga purse, mga correct, hindi ba? At syempre mga pangga, ayan. Kayo patuloy pa rin pong nanonood at nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mo sabihing radyo! Sabihin mo! Sorry ha, kasi nataranta mga bakla na wala ang live. Correct. Good morning nga pala sa lahat ng ating mga pangga na nasa palengke ngayon. Correct. Hello po sa inyo lahat, lalong-lalo ng mga Kurgader dyan. Oo. Ito, hindi nakalimutan natin kanina magbaklitas. Kayo mga pangga, kailan nyo ba naranasan mag-gown? Or naranasan nyo ba mag-gown sa tanan ng buhay nyo? Correct. Kailan yung pinakauna? Ikaw, Mare, ano? Kailan mo unang naramdaman o kailan ka unang umatendang ball? Mga JS prom. Mga JS prom. Oo, sa school namin. Yan yung pinakauna mo. Oo, natatandaan junior prom. mo pa ba kung ano sinuot mo nung araw? Oo, it was created by Edward Teng. Yun. Oo. Ano itsura nun? Ano lang siya na parang coach siya na medyo flowy na gano'n. Talaga? Yes. Alam mo, makarir ako sa ganyan. Sa mga ganun. Oo, kasi JS prom, tapos senior prom, yan inatenan ko yung mga yan. Kasi ini-aim ko lagi makuha maging best dress of the night. Oo. Tapos nagpapagawa ako, hindi yung tipong, di ba, bakla ka, di ba? Yung ibig sabihin bakla ako na gusto ko yung babaihan, hindi. Gusto ko yung tipong magpapagawa ako ng panlalaki, pero unique siya na... Androgynous. Siguro. Ano yun? Androgynous ang tawag yun, di ba? Yung pwede mong panlalaki, pwedeng pang babae. Parang siya, nag-aagaw pang babae at panlalaki. Parang ganun. Pero parang something na gusto ko unique siya tignan na pag tumabi ako sa mga kalalakihan, alam mo yun, stand out. Laging ganun pag nagpapa-couturier talaga. Kasi Mari, wala namang bakla, wala namang lalaki magsusuot ng lampin sa awards night, di ba? Ay, hindi ko pa naman naranasan Hoy! yun. Meron kang sinuot dati na anong lampin? Gininaw yung bakla. Kasi yung puti, hahanapin natin yan. Hindi yun lampin. It was a see-through pants yun. Oo. Tsaka tapos yung bakla, akala ko talaga. Oo. Ano ba yung suot ni Sisa? Bakit? Kita yung loob. Oo, diba? Ganun talaga, pagpasabog. Tapos, kaganyan siya puti. Diba backless yun na may pa-strap sa likod? Tapos, tinitignan ko yung pang-ibaba niya. Oo. Ano? Mara, hindi ka ba giniginaw? Hindi. Di ba ang lamig pa ng ng New Diyan Frontier? Sa New Frontier. Nag-New Frontier tayo, yung hanggang dito yung islit mo. Ay, naka! Ewan ko na lang, naalala ko na naman yon. Yung those were the days. Correct. Nag-uumpis sa pambaklitas. Oo. Tapos na friend dating mga gumagawa ng perfume. Oo. Kasi hanggang dito yung islit ng bakla. Ay, hindi. Yung black yun. Yes. Ano yung wrap around pants na naka-see-through ako sa taas. Oo. Na yung akala ko matatakpan yung tong stramema. Nakatakip kasi nandun Kasi yung bulsa. May bulsa. Oo. Pero, di ba maginaw? Oo. Walang paa, pero nakakatayo ang jutong stramema. Kasi talagang, naalala ko na yung nakausap natin, si Banjo. Oo, sila Banjo. Yung may-ari ng ng mga perfumery. Centures ba yun? Oo, Centures. Oo. Na pinadalan tayo dito noong nakaraan. Ay, maraming salamat po. Sana maulit. Oo. Yan. At syempre si John Darrell, hi sa'yo. Ayan, mukhang hindi ka pa nakakalapag sa Canada. Talaga? Nandito ba siya sa Pilipinas? Oo, umuwi siya kahapon.
Nice naman. Umuwi siya so galing siya dito sa Pilipinas? Oo, parang binisita niya yata yung mama niya. Mag-iingat kayo dyan parate. Yes. Oy, ikaw, kailan kang lagi ka naman pasabog eh. Hindi Uy, anong hindi? Hindi. Ang funny nga ng mga suot-suot ko dati, huwag niyo na pong balikan. Hindi nagmumukha tayong Padre Damaso. Hindi, effort ka naman talaga. Hindi, syempre effortan mo, Mare, dahil plus size ka na nga, magmumukha pa kung correct, lamesa. Diba? Tapos, diba, yung mga sapatos mong mga Jojo Bragasa. Bragais. Bragais. Uy, alam mo, sa totoo lang, ngayon ko na-realize na hindi lahat po ng mga nakikita natin na sinusuot ng mga beauty queen ay masarap sa paa. Oo, masarap sa paa. Ang sakit po. Akala mo, sarap nila nagtatatayo dyan, ha? O Lotus fit yung bakla. Correct. So yun, ginaya ko sila Isneer tsaka si tsaka si Bianca. Nung pauwi, nagtanggal ako ng sapatos. Nagkakandirit ako dun sa Okada, Manila. Yes, diba? Diba? Yun yung mga yun yung mga siguro mga friend ko kasi nung mga nag-JS prom din ako dati. Alam mo, sobrang, hindi kasi kami mayaman. So, may tsaka mga lalaki ka pa nun. Oo, diba? Hindi, tsaka hindi yung gupit mo, Rose, nung Padilla pa, gano'n. Ay, hindi. Ante, long hair na ako noon, nung high school. Wow. Kasi uso-uso banda-banda noon. Hello so, sa mga Paco Ares Pacochaga, ganyan. Kasi diba long hair siya? Di na ko aasa pang muli. Pwedeng tatado din. Sumalangit na watado. Ayun. Sa amin, mga hinihiram-hiram lang. Oo. Siyempre, dito sa Maynila, siyempre, mag-aano ka, ano ba tawag doon? Magre-rent ka, papagawa kasi usually, ka. di ba, pa-rent. Kasi sa amin, mas inuuna namin yung laman ng tiyan kaysa yung isusuot namin dahil mahal sa probinsya eh. Magkano ang gown, di ba? Uso pa nun yung pa-makeup ng 350. Tapos yung isa kayo ng mukha na para kayo nadapa sa Correct. Yung parang kang jabawukis ang puputi na mga mukha nyo. Ito lang yung... Ay, Marce! Tapos yung leg mo ko. Yung leg mo, morenang-morena. Diba? Tapos ito tisay na tisay. Ang sayawan nung araw. Jabawukis. Alam mo yung neon color light? Di ba may neon color light na ginagamit sa disco? Syempre, yun, ball. May ganun sayawan na pag neon color light, yung mga mukha ng bakla nakalutang. Syempre, kasi yun lang yung nakikita. Black lights ang tawag doon. Yun. Bakit ganon? Diba? Diba? Hindi yung uubusin miyembro po natin. Miyembro na Jabawokis. Hindi po natin uubusin yung... Diba? Hindi natin uubusin yung Jade Foundation sa isang upuan correct, lamang. Diba? Hindi porket mura ang line na. Uy, hindi. Ako nga nun, ginamit ko yung Chinchansu. Kalaban ng line na yun. Tapos pinatungan ko ng pulbo. Ang puti, ate. Alam ko na. Pwede nang humimlay. Yung pulbos na yan. Johnson's puti. Oo, yung Johnson's puti. Na ginamit ko kinabukasan sa Miss Gay sa barangay. Pero eto na, ang chika mo. Ay, nako, chika ko for today's video. Friday nga, bukod sa GMA Ball, ay lumikha ng ingay itong si Meme Vice Ganda. Dahil bago matapos ang It's Showtime, ay nabitawan niya ang isang salita na ikinagimbal na naman ng mga netizen at lalo meron na naman siyang pahabol. Ay, nako, Mare. Eto na nga ang chika natin for today's video. Anek Labarbag, Gora. Kasi nga, Mare, di ba tinatanong yung contestant. Okay, let's make it short. Tungkol ito dun sa palabas sa YouTube, sa Netflix na Demon Hunter. K-pop Demon Hunters. Magkakaroon din daw ng ganun dito sa Pilipinas. Pag nagkaroon daw, ang magiging bida daw, si Christopher Min, buong-buo niyang sinabi. Totoo? Demon Hunter. Bukod pa doon sa una niyang pinatrending na. Na may warrant of arrest. So, in-incorporate niya sa demonyo na naman. Balik-balik lang din. Panahon lang din yan. Pero, during the weekend, Mare, ay nagkaroon nga ng pagkakataon si Nanay Christy. Nasagutin? Sinagot niya. Ay, papayag ba naman ng Christopher Mi? Bakit naman ganyan? Ay, bakit naman ganon? Baka ganon sila, tapos binelat siya ni Meme. Bakit ganon? The breadwinner.
Tapos? O Naku, ano mga pangga, daw? kung alam nyo lang, kung nakikita namin sa Facebook Live. Oo. So, eto na nga. Mm. During the Facebook Live, during the YouTube show nitong Oo. si Nanay Christy, kasama si Wendell Alvarez at saka si Romel Chica. Kasama na niya. Shinare nakalaya. nila kung ano yung experience nila tungkol dun sa pagkakaroon ng warrant of arrest. Oo. Na this is something na hindi mo dapat katakutan kasi Oo. para itong imbitasyon lamang Oo. daw. Oo. Tapos ito nga, na-share pa doon ni Nanay Christy Oo. na pinicture niya si Wendell Alvarez ng Oo. parang mugshot. Oo. Para hanggang likod daw, nakatalikod daw si Wendell kasi sayang daw yung ibinayad. Oo. Tapos? 48,000 yun Oo. yung pinipicturean niya. Oo. Hindi na lang nila isinelfie. Oo. So yun na nga, nakarating daw kay Nanay Christy at saka dito sa mga kasama niya na si Vice Ganda ay pinagtatawanan na tinawag nga nilang kontrapelo o kontra bulati, kontra bida, kabilang par. Sabi ni Nanay Christy, amanos na tayo. Pinagtatawanan mo kami, pinagtatawanan ka din naman namin. Yun nga lang, parang hindi ko lang magets kung bakit ano yung nakakatawa kay Mime na ginagawa. Siguro sa comedy? Oo. Or, di ba nga nasabi pa dati ni Nanay Christy na parang amoy, yung bunganga ni Meme? Oo, yung kung ano-ano sinabi niya. Pero wala naman in specific na kung anong pinagtatawanan nila. Sabi, dinadaan ngayon nila Nanay Christy na daw may nagsabi daw. Na? Oo, na may amoy nga yung bunganga daw ni Meme. Dati natatandaan ko yung mga chika ni Nanay Christy. But anyway, Mare, bukod dun sa patotsadahan nila, kasi di ba syempre, inaabangan ng mga tao yan. Correct. Dahil si Meme hindi naman nagkaso dahil abala nga naman daw. Di ba? Sa kanya. At saka ayaw nga niya i-share yung kanyang yung kanyang platform sa mga ganyang issue. Isa pa sa kinagimba last Friday ng mga tao ay pagkatapos ng GMA Gala. Okay, umpisahan muna natin doon sa gown niya. Ikaw, anong komento mo sa gown niya? Yun nga, maganda naman siya. Paul Cabral yun, di ba? At saka mukhang mamahalin. Oo. As diba? in talaga yun sa Paul Cabral creation. Ang ganda ng pagka-royal blue. Diba? Diba? Pinlay time lang talaga niya nang sabihin niyang BDO. BDO. Thank you, BDO. Diba? Alam mo naman si Meme, mapaglaro yan. Diba? Na parang, alam mo yun, thank you, BDO, for my gown. Ganyan-ganyan. Diba? So, ito na nga, Mare. Pagkatapos ng, pagpapawaw or, kaganapan kung saan napawaw ni Meme Vice Ganda ang mga netizen at ang mga tao sa GMA Gala. Napawaw din ang mga netizen na pagkatapos nito, nag-viral ang picture ni Meme Vice Ganda na kumakain sa fast food. Correct! Na kanyang ini-endorse. Ngayon, may mga komento ang mga tao. At first, sabi ng mga tao nakakatuwa. Kasi si Meme Vice Ganda kumakain sa labas. Nararamdaman ng mga tao na tao rin sila. Tao rin si Meme na kahit naka-gown siya ng Paul Cabral. Correct. Nasa McDo siya kumakain. Correct. Hello po sa mga taga-McDo. Na kung saan nga naman din, parang siguro magkakasama sila or magkahiwalay na alam mo yung pinuntahan kasi nga 'di ba yung naibalita natin kanina. Yes. Si Barbie Fortes at saka si Jameson Blake nakita din na nasa counter umu-order. So eto na nga, Marce. So sabi nila, bakit ka kumakain sa sa fast food? Nagutom ka ba sa GMA Gala? So question ng mga tao kung ano yung pagkain ng mga guests sa GMA Gala. Correct. So sabi ko sa friend ko, isend mo nga sa akin ang mga picture ng pagkain dyan. Sinend sa akin, ayun yung mga pagkain. Alam mo, sinagot ito ni Meme Vice Ganda. Yan yung dessert Na parang petal. Yan yung main course siguro. Parang yan din yung kinakain natin kung Marriott. Yan. Parang ganyan din yung nakakain natin beef. Masarap yun. Yes. But anyway, Mare, eto na nga. Sinagot yan ni Meme Vice Ganda, which is makaka-relate tayo dito, Mare. Sinabi niya na kapag nandun ka kasi sa party, pa-sweet lang yung kain mo dahil rampa ka, PR ka, usap ka, chika ka sa mga kasama mo. Dahil hindi ka na, syempre, Vice Ganda ka na. Yung mga pagkain na yan, pwede mo naman kainin anytime kung gusto mo, di ba? Yes. Baka pwede mo nga yan ipaluto sa bahay niyo. Kaya mo yan. Pero kasi yung pagkakataon na makita mo lahat ng mga artists, halos lahat, ng Sparkle at makipagkamustahan sa mga bossing ng ABS-CBN at saka GMA, minsan lang sa pagkakataon yun. Correct. Ngayon sinabi ni Meme Vice Ganda na hindi naman siya ginutom. Kundi, yung pagkain niya kasi, hindi, pasweet lang kasi yung mga nakahain.
siya daw halimawan, lamunan kung lamon. Correct. Kaya mas ginusto niya na pagkatapos ng GMA Gala, pumunta sa McDonald's. Tsaka kasi diba, katulad ni Meme, bukod sa iba pang mga artista, nakaayos ka kasi naka-lipstick. Yes! Hindi ngayon pwedeng, katulad niya yung pinakikita kanina, steak yun. Alang umasab ka. Pakita natin yung food. Diba? Alangan man umasab ka ng steak, tapos masisira yung lipstick mo. Diba? Na hindi pa tapos yung programa. Diba? Oo. So parang nakakaloka. Uy, alam mo ba pala, no? After nito, since yan pa rin naman pinag-uusapan natin, yung reporter pala ng GMA7. Diba? From GMA Gala, tas sunog ang pinuntahan. Tapos nakaganon yung hiriret. Inalis na lang yung pagkakapusod Diba? Yun ang perfect yun. Yan ang diba? Ganon. Serbisyong totoo. Hindi yung umattend lang ng ng awards night, kinabukasan, absent o kaya, Sir, OB ako. Hindi ka magsasabi ng ganyan. Hindi ka magiging ganon, Sisa. Ay, hindi talaga. Alam mo yan. Oo naman. Parang lahat nga kayo hindi pumasok, ako lang Hoy, pumasok ako. Mare, pasok tayo. May Arena Plus bukas. But anyways, hindi. Baka naman kasi yung iba ganun Kasi katulad din si Harleen Budol, diba? Ang ganda din ni Harleen Budol that night. Ito ba yung last year na si Harleen Budol ay yung nadapa? Oo. Sa stage? Oh, yes. Na ang nagtayo sa kanya si Barbie Fortesa. Yes. Diba? Na parang kumbaga si Harleen Budol ngayon, parang ganda din ng parang bide din yung gown niya. Pero, alam mo yun, yung kain din kasi niya, finesse na finesse. Alam naman natin, kilala din natin si Harleen Budol, diba? Na, alam mo yun, laking kanal talaga. Na, hindi naman laking kanal. Hindi, ang ibig ko sabihin, hindi literal siya, burak? Hindi literal na kanal. Alam naman natin na talagang jolog siya, diba? Yes. Aminado siya doon. Masa. Diba? Kumbaga masa na pag kumain talaga siya, alam mo yun, lamon. Di ba nga siya yung kumakain, tapos walang... Yung naka-live siya. Oo. Tapos waji siyang panty red. Oo. Pag-stand up niya na side yung pagtayo niya, nakita yung kanyang pearly shell. Diba? Wonderland. Bigla pa nang nasabi niya, ay, oh my gosh, kita ba? Gumaganyan pa siya sa mga tao, diba? Pero yun nga, sin talagang mabalik tayo kay Meme, diba? Medium rare. Iniisip lang din nila yun na sayang din yung makeup, tapos tama yung opportunity to talk, diba? Na kasi anytime pwede naman silang bumalik dyan para kumain. Correct. Pero kasi, Mare, syempre, di ba may mga ilan dyan, kagaya natin, pag nagpupunta tayo dyan, dala natin ang makeup kit. Ay, ako hindi. Kasi alam mo yung ginagawa ko, hinihingi ko sa katabi yung mga ayaw kumain. Oo. Tulad na lang kay Lindsay. Correct. Mare, gusto mo? Ay, ilagay mo dyan sa plato ko. Di ba may mga DJ nga dito na halimawan din kung lumabas? Yes! Ako, diba? Si Jimbo. Si Toby, basta steak. Oo. Hinihingi mo ba o binibigay mo din? Hinihingi ko. Oo. Pero yung mga ganyan, nag-uunahan pa kami minsan pag may mga ayaw. Diba? Oo. Si Cara. Diba? Naglasing sa Okada. Tapos Tapos lumabas na kaya pa. Oo. Siyempre ako close ako sa mga organizer. Oo. Tapos sabi nila, alam niyo yung table niyo ang may pinakamataas na bill sa alak. 8,000 pala kada bote nun. Totoo ba? Oo, Marce, yung ininom ni Cara. Oo. Nasa 8,000 doon. Akala ko for for free. Hindi, kasi may allotted lang. Di ba pag awards night, gano'n naman? Isang bote lang kada umorder ng umorder. Pero kasi mahal na mahal tayo ng organizer that time. Oo, kaya sinagot nila. Sabi niya, lakas siya pala uminom, no? Hindi po siya malakas uminom, nagpakalango. Oo. Nanay ko din. Dalawa sila. Nag-inuman silang dalawa. Paano pa, diba? Ginawa nilang gin yung red wine. Tapos, nakita mo si Gandang Cara pagkatapos sa awards. Kasalampak sa labas ng Okada. Paglabas na ng natapos ang awards. Ayun na pala! Oo. Andiyan na pala! Habang dinadaan-daanan siya ni Cory Quirino. Na nakayapak sa talaga. Ay, nako! Anyways, ano pa yung mga nakakalokang kaganapan natin dyan bago tayo tuloy magtapos? Sino nga yung artista ng Sparkle na may gown na fully beaded din tapos iba-iba yung kulay ng beads? Mare, ang ganda nung gown niya pag malapitan pala. Sobrang ganda nung gown niya. Sabi wag mo akong tanungin sa Sparkle, sorry.
Hindi, unti-unti din naman na natin sila nakikilala eh. Oy, Cloud7, napaka-cute nyo mga Yes! anak. Diba? Sila yung nauna. Oo, diba? Pinakauna Cute sila. ng mga batang ito. Yung ibang mga kasi katulad niyan sila Shuvi, kasi diba sparkle yan. Sina ano to? Sino? Si my Jowa ni gosh. Mabi Ligaspi. Yes, sila Ashley Ortega. Ang ganda din ni Ashley. Diba? Ng bongga. Yan Pero ano masasabi mo sa damit nung dating jowa ni ni Paul Cabral? Hindi. Ni Paul Salas. Sino? Sino ngayon? Ayan, si Mikey Quintos. Mikey Quintos? Oo. Maganda naman. Parang medyo nag-add ng timbang si Mikey Quintos, no? Or dahil lang sa color? Hindi, siguro sa color lang. Pero maganda naman din. Pero ang ganda ng gown ni ba? Jillian Ward, ate. Wala na ba sila? Nakita mo yung, oo, wala na sila. Oo. Si Jillian Ward, oo. Ang ganda, no? Halatang mamahalin yung kulay ng red. Nakaano din siya, binigyan din ng award yun nung gabi. Diba, nakatanggap din sila. Correct. Ng bongga. Pero iba pa rin yung kulay talaga ng suot ni Jong Hilario. Ayan, no? Ang ganda ng red niya. Yes. Yung wine red na Pero ang hindi ko kinakaya, yung sinabihan ni Janina Chan, si Pops Fernandez, na pantulog daw ni Pops. Oo, kasi sinabi ni Tim Yap na woke up like this siya ng ganyan. Yung tapos literal niya. Almost no makeup kasi Tapos sinabi niya, yan ang pantulog niya. Parang, So ginawa niyang parang night gown. Pagkatapos sabihin ni Fiang na hindi niya kilala si Pops Fernandez. Ikaw naman ginawa ang pantulog yan. Di ba sinabi ni Fiang? Tapos sinabihan ni Martin, saan niyo ba nakuha tong bata na ito? Pero magkaiba naman sila, pero parang parehas sila ng mentality. Uy, ang ganda ng saan ba nila nakuha yan si Janina? Ewan ko ba? Yan ba si may family? Iba yan! Janila Purgasyon yan. Janina San Miguel. May family? Oh my gosh. Hi, Maring Shamsi. Ay, nako, bananawis ako mga panggayan. Susunod na po si Gandang Kara. Ayan, matutungayin nyo na naman na kung ano naman kaya ang pagbubuking ang pag-iinom niya na gagawin ni Tita Cora. Marami nagtatanong kanina, may keeping up with cardiac ba kayo mamaya? Wag na, binabash naman kami. Ayaw namin na babash kami. Inaaway-away nyo kami. Tsaka hindi naman tumutulog yung Gcash namin. Diba? Nakakaloka. But anyways, naku mga pangga, maraming salamat po. We are so OT. Ayan. Muli And we are so honor. Ayan. Muli po ako po sa Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Syempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mo sabihin radyo. Sabihin mo! Hi Pangga! Ako po si Gandang Kara and don't forget to follow us sa lahat ng mga social media platforms namin at Energy FM 106.7 sa Facebook, sa Twitter, Instagram, YouTube, and TikTok. At samahan mo na rin ako sa aking programang Hot Stories na lagi po akong live 12 noon hanggang 3 p.m. sa TikTok Live or sa Facebook Live. Ako po nag-iisang chicks ng radyo, si Gandang Kara. Panggawag mo sabihin radyo, sabihin mo, Energy!